Kamusta ang lahat? Disperas nga ito ng Pasko at medyo late na nga itong aking vlog. Medyo busy-busyhan ng mommy kaya hindi ko na nga naisingit itong pag-e-edit at halos ang bilis nga lang talaga ng pagdaan ng holiday season na ito. At kahit late na nga itong aking mini vlog ay masaya pa rin nga akong i-share sa inyo yung nangyari sa amin before Christmas. So eto nga yung ganap namin noong disperas ng Pasko. Pagkagising ko pa nga lang ay ramdam ko na nga yung simoy ng Pasko kaya naman nagdasal ako at nagpasalamat sa Panginoon para sa araw na ito. Yung gising mo pa nga lang nakasink in na sa isip mo na 24 ngayon at talagang hindi mo na mapipigilan yung pagdating ng araw ng Pasko. May mga nakaplano naman kami ng aming papa kung paano namin may si-celebrate itong pagdating ng Pasko nang sa gayon ay maging masaya nga rin yung aming mga anak. Nakabili na nga ako ng pandesal para sa almusal namin at nagdilig nga muna ako nitong mga halaman ko bago nga ako mag-umpisang magkape. Isinabay ko na nga rin itong pagwawalis sa labas habang sinisipag-sipag pa nga ako ng kaunti. Matapos nga namin mag-almusal ng mga bata ay nagligpit nga muna ako ng kaunti at inumpisahan ko nga muna dito sa kwarto. Abay syempre magpapasko nga at ayoko namang maabutan ng Pasko na medyo makalat itong bahay. Although hindi naman nga talaga natatapos yung kalat ng ating mga bahay at natural na yan sa isang tahanan dahil ginagalawan at tinitirhan natin ang bahay. Isama mo pa yung may kasama tayong bata sa loob ng bahay. Kaya hindi talaga matatapos at mauubos itong mga gawaing bahay natin. And as a full-time mommy and housewife, ayoko namang stresan yung sarili ko sa mga ganitong gawain. Tama na sa akin at masaya na ako yung ma-maintain ko lang yung linis at ayos ng aming bahay. At kapag pagod na nga ako at feeling ko na i-stress na nga ako sa paulit-ulit na kalat, pinababayaan ko na nga lang muna yan at itinutuloy ko na lang kapag nasa mood na ako. Pero syempre dahil magi-Christmas nga ngayon, hindi natin pwedeng hayaang makalat ang ating bahay. At pagkatapos ko naman sa kwarto ay nagwalis naman nga ako habang nasa labas pa nga ng bahay yung batang makulit. And while nagliligpit nga tayo ng kalat habang nagwawalis ako, dumating naman nga yung bayaw ko at inabutan nga ako ng bagong kalendaryo para sa taong 2024. Saktong-sakto nga at tama lang dahil wala pa nga kaming kalendaryo para sa taong 2024. Medyo malaki pa nga itong kalendaryo na ito at hindi ko alam kung saan ko pa nga siya ipapwesto dito sa bahay. Maya-maya nga din ay dumating na nga rin itong papa namin galing sa biyahe at nagpanggabi nga siya kaya umaga na nga siya umuwi. Nagpalit lang siya ng damit at nagpahinga ng konti at pupunta nga kami ngayon sa palengke. May usapan na nga kami na pagdating nga niya ay pupunta kami sa palengke para nga bumili kami ng cake. Ito nga rin kasi yung request ng bunsoy namin na bibili at kakain kami ng cake sa araw ng Pasko. At napangako na nga namin yan kay Harvey kaya alam nga niya na bibili at kakain siya ng cake sa araw ng Pasko. Excited pa nga yung bata na yan sa pagbili namin ng cake. Bumili nga rin kami ng manok para naman prituhin dahil gagawa nga kami ng chicken teriyaki. Pagkahapon naman ang galing ng timing nitong inorder ko sa Shopee app dahil sakto nga na dumating itong t-shirt na inorder ko para sa aming papa. Ito na nga yung susutin niya para sa huling simbang gabi namin. O siya hanggang dito na lang muna at patuloy muna natin yung vlog dahil medyo mahaba pa nga yung nangyari sa amin before Christmas. See you on part 2!